Ay, pahingi ako soft drinks. Soft drinks, sandali. May ako na bayaran, ha? Utang muna ulit. Ayan. Ito na. Salamat to. Tay, si nanay, kamusta? Ayun. Pinagdaan ko ng una yung ulunan niya. Medyo nakatulog naman. Alam mo, Lex, nag-aalala na talaga ako sa sitwasyon ng nanay mo. Tumitindi yung panginginig ng kamay niya. Tapos nahihirapan na siya tumayo mag-isa. Eh, yung doktor na pinuntahan naman namin, walang malinaw na maisagot. Halina lang natin siya sa ibang ospital. Kaya pa ba natin? Oo naman, tay. May unting ipon pa naman ako eh. Kaya ba? Kakayanin, tay. Kamusta nga pala yung pag-a-apply mo ng trabaho? May tumawag na ba? Sumasagot eh. Pero marami naman ako yung pinag-applyan. Ang importante lang ngayon eh, may regular na sahod. Okay na yun. Nak, maraming salamat sa lahat ng ginagawa mo sa pamilya natin. Soft drinks ka muna, tay. Drama mo eh. Siyempre, pamilya tayo eh. Tayo lang magtutulungan. Para kay nanay. Ito na hinihintay kong text. Interview na yan. Si Aling Virna. Nalala mo yung kapitbahay natin sa Oriente natin. Bakit ka naman iti-text si Virna? Gusto doon yung makibalita tungkol sa mga liryo eh. Gusto makipagkita kay Amira. Bakit daw? May gusto daw siyang sabihin kay Amira tungkol sa pagkamatay ng tatay niya. Ikitlok na ka na aksident. Sunugin niyo po yung kubo. Mahal po siya. 3 milyon. Bibigyan kita ng 3 milyon. Just clean up all my problems. Tawagan ko lang si Amira tayo. Alam kong isa sa mga nagpapahirap kay Belen ang pagtatago ng sikreto ko. Diyos ko, paano ko ba haharapin ang kaparusahan para sa nagawa ko? Alex, nakwento sa akin nila Lola Ising kung paano kayo nagdamayan ni Ate Rose nung nawala ako. Ayokong makagulo sa relasyon mo. Oo, nung una, masakit. Pero unti-unti ko nang natatanggap na kayo talaga yung para sa isa't isa. Kaya kahit magkaaway kami ni ate ngayon, wala akong gagawin na kahit ano na masasaktan siya. Pareho lang tayo, Amira. Ayoko lang din siyang saktan.
Okay lang ba talaga, Alex? Baka magalit si Amira. Aling Verna, okay lang po. Nakalipas na po yung 6 na taon. Hindi ko alam paano sabihin to sa'yo noon. Yung araw namatay ang tatay mo, bago magkasunog, may nakita akong babaeng tumakbo palabas galing sa bahay niyo. Kung makikita niyo po ba yung babae ulit, pamumukhaan niyo. Hindi ako sigurado. Matagal na kasi yun eh. Basta ang alam ko, maputi siya. At kasing tangkad ko. Ito ho ba siya? Ito ho ba siya? Oo, siya to. Siya nga. Sorry, Amira, na hindi ako nagsalita sa iyo noon. Ayoko lang madamay sa gulo. Takot ako na baka kung magsalita ako, baka ano mangyari sa akin. Balita ko noon, marami kang kaaway na mayayaman. Baka ko isa yung babae niyan na mga galit sa'yo. Matakot, Aling Verna. Matakot. Sige ang dapat matakot. Lalo na ngayon, alam ko na sa panig natin ang katotohanan. Matakot, ha? Hindi naman ako nagulat eh. Alam ko may kinalaman talaga yung Crazy Five na yan sa pagkamatay ni tatay. Pero ngayon, alam ko na kung sino mismo. Eh, ano sa tingin mo? Sabihin ba natin kila Lola Ising na nandun si Maxine nung araw ng sunog? Huwag na muna siguro. Ayokong dumagdag pa sa pag-aalala nila. Ano tong naririnig ko tungkol kay Maxine? Rose, nakausap namin si Aling Verna. Nung araw ng sunog, nakita daw niya si Maxine paalis ng bahay niyo. Baka pwede nating buksan ulit yung pag-iimbestiga sa pagkamatay ni Mang Crisanto. At talaga, nasaan yung ebidensya? Ayun nga, yung eyewitness, si Aling Verna. Di ba sapat na ebidensya yon? Tsaka naalala niyo dati, nakakuha ko ng pin and excelsium. Yun, mga ebidensya yun, di ba? Alex, hindi sapat na ebidensya yun. Hearsay lang yung statement ni Aling Verna kung wala siyang pruweba na iba-back up yung sinabi niya. Kahit dalhin niyo pa yan sa ibang korte, kakailanganin pa rin talaga natin ng matibay na ebidensya. Seryoso ka ba, ate? Namatay si tatay, ah. Minsan naman, baka pwedeng pakinggan mo din yung puso mo.
Pagkatapos nung nangyari sa atin lahat, kailangan pa ba natin ng ebidensya para mapanugutan nila yung ginawa nila sa pamilya natin? Oo. Kasi kung kikilos ka lang ng bara-bara, ano sa tingin mo papapala mo? Naririnig mo ba yung sarili mo? Sino ba kausap ko? Yung Rose sa PBI agent o yung anak ni Doc Franco? Oh, sige ha. Ulitin ko ha! Si tatay yung namatay! Oo, sige. Ito, i-real talk kita. Kung gusto mo talagang mahuli yung pumatay dyan kay tatay, kakailanganin nga natin ng matibay na ebidensya. Hindi yung naghahanap ka ng kung sino masisisi. Hindi ako naghahanap ng masisisi. Ang hinahanap ko, hustisya! Ba, tama na nga yan. Alam mo, walang maayos kung tayo mismo tatlo magtatalo-talo. Huwag ka mag-alala, ate. Maghahanap ako ng ebidensya para tahimik ka na. Papatunayan ko sa'yo at sa batas na si Maxine ang pumatay kay tatay. Paano mo naman gagawin yun? Ewan ko, kakausapin ko sa Aling Virna. Tatanong ako kung pwede siyang magsabit ng police statement sa police station. Sama kita, Amira. At bakit mo naman kailangan siyang samahan? Alex, napapansin ko ha. Lagi kayong magkasama niya ni Amira. Ano ka, alino niya? Ha? Oras-oras magkasama kayo? Mas may oras ka pa dyan kaysa sa pag-ayos ng kasal natin? Bakit? Hindi ko naman pinapabayaan yung kasal natin, ah. Alam mo, kayo na nga lang mag-usap. Ayan. Rose, ano ba nangyayari sa'yo? Sabi ko lang naman yung nakikita ko eh. Napapadalas yung pagdikit-dikit mo kay Amira. Nagsasalosan mo ba si Amira? Yung sarili mong kapatid? Ito na nga, Rose, magpapakasal na tayo. Hindi ko naman kasi maintindihan eh. Bakit mo ba siya tinutulungan? Eh halata namang walang pupuntahan niyang investigasyon na ginagawa niyo. Mukhang may natanggap kang magandang balita, ah. Umayag si Aling Vir na magbigay ng statement sa polis. Ang ipagkita sa akin bukas. Pupunta ka, mag-isa? Wala kang bodyguard, ah. Sasamahan mo na ako ni Alex. Pansamantala lang habang nagpapagaling si Tenpo. Patayin mo nga ako, Alex. Gusto mo lang ba talagang tumulong na makakuha siya ng ebidensya? O nagdadalawang isip ka ng pakasalan ako? Bihira ka naman, Rose. Saan ba nanggagaling yan? Tsaka bakit inaaway mo ako? Ano ba akala mo sa akin? Pabago-bago na lang yung isip ko? Hindi ako tumutupad sa pangako ko sa'yo? Bakit? Sisisi mo ba ako? Sisisi mo ba ako nagdududa ako? Tignan mo nga oh. Nausod na naman yung pag-ayos natin sa kasal natin. Paano ba naman kasi? Kung ano-ano yung inuuna mo? Okay. Sige. Ano bang gusto mong gawin natin? Mamamanhi ka na kami. O sige, kailan mo gustong gawin natin yon? Total, yun naman yung importante sa'yo, di ba? Alex, gusto ko lang naman umusad yung kasal. Yun din naman yung gusto ko, Rose, eh. Pero ano ba nangyayari sa'yo?
Parang di mo na binibigyan ng importansya makamit yung hustisya para kay Mang Crisanto. Tandaan mo, siya ang nagpalaki sa'yo.